Hello guys, topic natin sa umagang ito ay ang kadalasang maling ginagawa o maling iniisip ng mga taong nagsasuffer ng anxiety disorder. Utangin nagbigay sa'kin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito. Kasi hindi nga nagbago, nakayanan ko to dahil nandyan ka. Hello guys, hello mga classmate, hello mga ka-anxiety. Topic natin para sa umagang ito ay ang kadalasang maling ginagawa o maling iniisip ng mga taong nagsasuffer ng anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Gumagawa ako ng iba't ibang klaseng video. Isa na dito ang patungkol sa anxiety disorder. Kung isa ka man sa ngayon sa nagsasuffer ng anxiety disorder, ay kinakailangan na diagnose ka talaga na ikaw ay may totoong anxiety disorder. Hindi rin pwede na mayroon ka lang nabasa o mayroon kang napanood na vlog tungkol sa anxiety disorder at sasabihin mo na kaagad na ganun na rin ang sitwasyon mo. Siyempre, lalong-lalo na hindi para sa iyo ang video na ito kung ikaw ay totoong may sakit kagaya ng sakit sa bato, sakit sa abdo, sakit sa puso, asthma, etc. Ito ay para lamang sa mga taong nagsasuffer ng anxiety disorder o nervyos. Okay, ano-ano nga ba ang mga kadalasang maling ginagawa o maling iniisip ng mga taong nakakaranas ng anxiety disorder? Una na dyan, yung halimbawa na lang nakaramdam sila ng matinding bigat sa ulo, pagkahilo. Ang maling ginagawa nila, nag-iisip na kagad sila na mayroon silang malalang sakit pagdating sa kanilang ulo. Iniisip na kaagad natin na baka meron tayong brain tumor. Minsan naiisip natin na baka meron na tayong malalang sakit pagdating sa ulo. Ayan sa isa sa mga kamaliang iniisip ng mga taong nagsasuffer ng anxiety disorder. Sa mga ganong pagkakataon o sa mga ganong kamaliang iniisip natin, doon nagtitrigger yung ating anxiety disorder. Pangalawa, sa maling pag-handle natin sa ating anxiety disorder, halimbawa na lang nakaramdam ka ng konting pagdidighay, konting hangin sa tiyan, ay iisipin mo na kaagad na baka meron kang mataas na acid. Nakaramdam ka ng para kang sinasakal at parang naninikip yung dibdib mo, isipin mo na kaagad na may malala kang sakit o meron ka ng mataas na acid. Kumbaga pinangunahan mo na yung doktor sa yung mga iniisip, no? Napaka-natural kasi nito sa taong nagsasuffer ng anxiety disorder. Yung para kang sinasakal na parang di ka nakahinga, parang naninikip yung dibdib mo. Kasama po iyan sa sintomas ng anxiety disorder. Experience ko yan before. Well, hindi rin natin masisisi ang mga taong nagsasuffer ng anxiety disorder kung nakakaramdam sila ng ganito. Takot talaga mangingibabaw sa'yo. Dahil ako man, experience ko yan before. Takot yun nangingibabaw. Ako man, nagtanim ako ng mga maling kaisipan sa aking isip na baka may malubha akong sakit. Yung time na mga nararamdaman ko pa ito nung kalakasan ng anxiety disorder ko, ako man hindi ko maiwasang mag-isip na baka may malala na akong sakit o karamdaman. Ayan, experience ko yan before. Pangatlo, sa mga maling iniisip ng mga taong nagsasuffer ng anxiety disorder, maling pag-handle natin ay yung nakaramdam tayo ng konting palpitation, iisipin ka agad natin na heart attack na kaagad. Yung nakaramdam ka lang ng konting hingal, iisipin mo na kaagad na baka atakihin ka sa puso, nangingibabaw na yung takot sa puso at isipan mo. Nandun na yung takot mo magkikikilos, hindi ka na nagkikikilos. Kasi ayaw mo mapagod, ayaw mong mag-pump yung puso mo, ayaw mong mag-palpitate kasi iniisip mo kaagad na baka atakihin ka sa puso. So, isa yan sa maling pag-handle natin sa ating anxiety disorder o maling iniisip natin. Pang-apat, nakaramdam ka ng pagbigat sa ulo, pagkapal ng batok.
iisipin mo kaagad na high blood ka. Mga classmate, kasama ito sa sintomas ng anxiety disorder, yung feeling mo high blood ka. Kasi nandyan yung bigat ng ulo mo, nandyan yung pagkahilo mo, nandyan yung feeling mo kumakapal yung batok mo. Feeling mo talaga high blood ka. So maling-maling iniisip ka agad natin na high blood tayo nun. Pero pag check natin na ating pag nag-BP tayo, normal naman, no? Kumbaga pinangunahan ka lang ng isip mo na high blood ka. Sadyang napaka-powerful talaga ng isipan natin. Again guys, ito yung mga pagkakataon na maling pag-handle natin sa ating anxiety disorder o mga maling iniisip kaagad natin. Kapag tayo nakaramdam ng konting hingal, aatakihin na tayo kaagad sa puso ba? Kapag tayo nakaramdam ng hilo, may kakaibang sakit o malubhang sakit na kaagad ang iisipin natin. Nakaramdam tayo ng bigat sa tiyan o mga pagdighay, isipin kaagad natin na mataas ang ating acid. So mga maling iniisip o maling pag-handle natin ito sa ating anxiety disorder. Ito yung iiwasan natin guys, no? Ang mga maling kaisipan na ito mga classmate o maling pag-handle natin sa anxiety disorder natin, ito yung nagpapatrigger lalo. Dito dumodoble lalo yung mga sintomas na nararanasan natin. Paano ba natin mai-handle ng tama ito? Siyempre sa pamamagitan ng mga tamang kaalaman pagdating sa anxiety disorder. Unang-una, kailangan mo talaga magpa-check up nang sa ganun maliwanagan ka kung ano yung nararamdaman mo, kung ano nga ba yung totoong kalagayan mo. Kinakailangan magtungo ka sa espesyalista, dun ka kasi maliliwanagan at ito yung pinaka-unang step talaga para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo. Kailangan mo talaga magpa-check up, magtungo sa espesyalista. Kapag hindi ka kasi nagpa-check up guys, o pinaniwalaan mo lang yung sarili mo sa napanood mo, pinaniwalaan mo lang yung napanood mo, kapag hindi ka nagpa-check up ay patuloy yung mga pag-aagam-agam mo dyan sa isipan mo. Patuloy yung mga alalahanin mo, yung mga pag-aalala mo, lalong-lalo na sa kalusugan mo. So yan yung iiwasan nyo rin, yung hindi magpa-check up. Hanggat maaga guys, yung anxiety disorder nyo, kailangan maagapan nyo yan. Pa-check up kayo kung ano nga ba yung totoong kalagayan nyo. Dahil sila yung mga nakapag-aaral talaga, sila yung eksperto talaga pagdating sa mga ganito, no? Mga classmate, gusto ko lang malaman nyo at ipagbigay alam sa inyo na ang anxiety disorder ay hilig manakot. Tatakutin ka niyan sa lahat ng pagkakataon, no? Sa lahat ng mga bagay, tatakutin ka niya. Huwag kang magpasakop sa takot, no? Huwag kang magpalamon. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng takot. Huwag mong hayaan na lumiliit yung mundo mo dahil sa anxiety disorder mo. Sa pamamagitan ng mga tamang kaalaman, sa pamamagitan ng mga pagkain ng masusustansya, sa pamamagitan ng pag-ehersisyo at sapat na tulog, sapat na pahinga, ma-overcome mo yan. Higit sa lahat mga classmate, ma-overcome mo yan kung mayroon kang 100% na pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ibulong mo lang sa Kanya lahat ng kahinaan mo, lahat ng takot mo, ibulong mo sa Kanya. Ipanalangin mo sa Kanya ang iyong kagalingan. At syempre guys, paulit-ulit kong sinasabi, huwag tayong lalapit sa ating mahal na Panginoon ng punong-puno ng takot sa ating puso't isipan. Kailangan magpakita rin tayo ng tapang sa Kanya. Talagang patunayan din natin sa Kanya na kaya natin itong anxiety disorder na ito, na hindi tayo natatakot sa anuman laying ng anxiety disorder. Kailangan natin patunayan to sa Kanya, no? Huwag na huwag tayong lalapit kay Lord ng puno ng takot sa ating puso't isipan. Kailangan 100% ang pagtitiwala mo sa Kanya. Buo ang pananampalataya mo. Maraming salamat mga classmate. Ako muli si Kuya Arnold. God bless po sa ating lahat. Utangin nagbigay sa'kin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito.